na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos na parehas po kami ng adhikain na matutukan ng programa yung mga nakatatanda at mga magulang. Kumbaga, nandun ako nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay mahal na presidente, at nakita ko rin yung sarili ko sa mga senior. So, sa aking katauhan, pinagsama ko ito, kaya ginampanan ko talaga ang responsibilidad na makababa at matugunan at matulungan ang mga senior citizen natin dahil nandito na po yung budget na ibinaba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung 43 billion pesos na mailipat na sa NCSC para siya si Super Mara, sadyang kakaiba, mga senior ay mahal niya. Siya si Super Mara, handang gawin ang lahat sa nasasakupan niya. Napakabata niyo pa. wow, yan ang gusto ko. Tama, thank you so much. Bakit baka senior ang napili ninyo? Mukhang malayo pa naman po kayo sa senior. Oo nga, nako, thank you so much sa tanong mo. Unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, sa mga interesado na malaman bakit ba si Mara Tamundong ay naging isang senior citizen advocate. Number one, dahil ako ay isang magulang na rin at may mga magulang pa, naramdaman ko yung pag-ulila, yung pangungulila ng mga senior citizen natin. Dahil mula nung 2022 na ako ay bumababa sa bawat barangay, doon ko na-feel yung mga senior natin na malungkot. Naramdaman ko na parang may kulang sa kanila kasi nag-outreach program ako sa mga kabataan na kung saan nagbibigay ako ng konting entertainment, nagpapakain ng Jollibee. So, doon nakita ko yung naging reaction ng mga senior natin na parang malungkot sila, yun pala, dahil sa matagal na panahon, hindi sila nabigyan talaga ng atensyon. So, nung nakita ko na ang mga senior natin, kinailangan talaga nating kalingain, agad right away, in a snap, talagang nagdesisyon ako na tulungan ang mga senior citizen. At doon ko naramdaman yung pagiging isang magulang ko rin at the same time, na paano kaya pag naging senior citizen din ako, ganito rin ba yung mararamdaman ko? So doon pa lang, binigyan ko na talaga ng kasagutan at aksyon na magkaroon din ng pakiramdam yung mga senior natin ng pagmamahal mula sa atin. Sabi nga nila, bata pa raw ako, pero bakit natutukan ko ang mga senior? Siyempre naman, bago ako lumaki ng ganito, ang nag-alaga sa akin ay aking mga magulang, katuwang ang aking lolo at lola. So ito rin yung paraan ko para sa akin na ibinigay ng Panginoon na balikan ko rin sila at kalingain at mahalin. So dito nag-umpisa lahat ng pagtutok ko na matulungan ang lahat ng mga senior citizen dahil naniniwala po ako na kahit na narating na nila ang lahat, na napagdaanan nila lahat, nalagpasan nila lahat ng mga suliranin at mga problema, pero kailangan pa rin nila tayo. Kailangan pa rin nila ng anak na magkakalinga sa kanila at magmamahal. At dito inumpisahan ko po yung pagmamahal at pagkakalinga sa ating mga senior citizen. So bukod po sa naranasan niyo ngayon na nakita niyo, kasi ako kanina iniisip ko, sabi ko, halos malaprinsesa na po kayo, di ba? At saka yung nag-background checking po kami, hindi naman talaga namin nakita na kumbaga nakaranas kayo ng kahirapan. Pero sabi niyo po kanina, kayo po ay nakita niyo yung sarili niyo bilang isang anak na pagdating ng panahon ay mapupunta rin po kayo bilang senior. Yes, tama. So yun po yung talagang nakakita niyo na... Yes, yun talaga. Kasi ako sa tagal ko na rin buhay sa mundo, 46 years old na ako, 46 years na. Wala pa ako nasaksihan na meron man lang kumalinga sa kanila na tumutok. Kasi normally, ako nung bata pa ako, kapag merong mga nag-outreach sa mga barangay o sa mga lugar, di ba, ang kadalasan talagang tinutulungan mga kabataan, nagpapakain. Pero sabi ko, bakit kaya hindi natin to gawin sa ating mga senior? Hindi naman porket sila ay senior na, parang okay na sila dahil nag-senior na sila. Hindi, kundi kabaligtaran. Kailangan masigit nilang maramdaman na sila ay mahalaga at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating gobyerno na dapat lang tayo bilang isang anak, bilang isang tao, mahalin din natin sila pabalik. So, itong ganitong klaseng, kung ginagawa ninyo, isang sakripisyo ka. Actually, mahirap kasi sabing sakripisyo, pero more on sa pagmamahal ko sa mga senior talaga. Kumbaga, hindi ko na iniinda yung pagod ko, yung hirap, lahat.
kung tatanungin po nila ako, ito naman sarili kong gastos. At the same time po, gusto ko lang itong i-share yung mga blessing po sa mga senior. And at the same time, gusto ko rin matulungan ng ating administrasyon, lalo na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na parehas po kami ng adhikain na matutukan ng programa yung mga nakatatanda at mga magulang. Kumbaga, nandun ako nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay mahal na presidente, at nakita ko rin yung sarili ko sa mga senior. So, sa aking katauhan, pinagsama ko ito, kaya ginampanan ko talaga ang responsibilidad na makababa at matugunan at matulungan ang mga senior citizen. Alam mo ma'am, kanina po, naririnig ko sa inyong speech, no? Saka naririnig na rin naman namin itong National Commission on Senior Citizen na po. Sabi mo po, bumababa ka sa laylayan at late time na. Yes. Talagang grabe po, bukod sa sakripisyo na sinasabi ng kaibigan ko kanina. Ano po sa tingin niyo ang ikagaganda o ano pa po yung, kumbaga, benefits nito sa mga matatanda? Actually, mula 2022 up to now, napagbaba ko. Kahit paano, namulatan ako sa katotohanan, nakita ko talaga yung sitwasyon natin. Ang talagang kailangan natin, unang-una sa lahat, alam mo, yung magkaroon ka ng tunay na puso para sa kapwa mo. Hindi lang dahil para maging isang politika o maging isang politician o gampanan mo to dahil lang gusto mong sumikat, kundi talagang kailangan bigay mo talaga yung totoong damdamin mo para sa tao. That's the only time ikaw talaga bababa, magpapakahirap, talagang ibibigay mo ng todo-todo. Kasi kapag nanggaling talaga sa Panginoon yung damdamin mo, talagang yun din na magtutulak sa'yo para talagang sairin mo talaga lahat. Yung pagbaba ko kasi sa bawat barangay, kadalasan bumababa ako sa 8 hanggang 12 barangay sa isang araw. Ramdam na ramdam ko ang kahirapan. Pero nung tumatagal na ako sa pagbaba at nakikita ko na ang mga kababayan natin na bibigyan natin ng pag-asa, doon ko naramdaman din yung kaligayahan na naibibigay din pala natin sa kanila. At ako din, mismo sa sarili ko, alam ko na may pag-asa pa tayo. Basta tayo ay magkakasama. So ito po ay talagang galing sa puso. Galing sa puso ko, hindi lang dahil sa advokasya ko, kundi yung damdamin ko talaga na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng kamulatan, ng katotohanan, na ito ay gampanan ko ng maayos. Kasi actually, sa totoo lang po, sa 3 taon, hindi naman po ako nagrereklamo, Kaya lang kung hindi rin po galing sa Diyos ang ating lakas, hindi ko rin po magampanan ng lahat. Ma'am, may time frame ba kayo kung kailan matatapos itong gagawin ninyong online registration. Actually, itong online registration kasi supposed to be last year pa dapat sana matapos ito. Kaya lang dahil lang sa kakulangan din ng kaalaman ng ating mga kababayan, hindi kasi na ipapaliwanag at naibababa sa lahat ng barangay. Kaya medyo nagkaroon ng extension for this year. Sana matapos ang lahat, ang kabuuan ng Pilipinas, yung 12 million mahigit na mga senior citizen ay marehistro natin dahil nandito na po yung budget na ibinaba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung 43 billion pesos na mailipat na sa NCSC para naman magampanan niya na yung pagbibigay ng mga health insurance sa ating mga senior citizen. At least, sana bago matapos itong taon, magampanan na lahat dahil nandito na nakaumang na kumbaga yung programa. Ang kailangan na lang po yung mga pangalan ng mga senior citizen natin na talagang kailangan po ng programa. Actually po, yung online registration, tinututukan namin ng face-to-face para talagang maging secure din na ang magre-rehistro dito ay talagang mga senior citizen na sila ang dapat makatanggap nitong mga benepisyo na ito. Ano po ba